na somehow pwedeng mag-struggle nga dito ang Onyx Indonesia. But remember, ang Lunox naman on the gold, hindi naman siya super bago na sa atin. Yeah. It was included sa mga previous meta, alongside na hindi naman siya magiging, sabi natin, maduduwag sa isang crossbow tank na isang 1-1. Pero for CFU Gaming, more on harassment dito sa early game, ang kalapupurukan. Ang sakit naman ng mga damage na yun. At okay, ay nakuha na ng first blood. Tapos si Guido naman na magiging next na tinututukan dito ni OP. Focus lamang sa kanyang ginagawang goal dito. Pero yung ideya na ma-first blood mo si Sans, early minute pa lang ng game, iba yun. Grabe no, mafe-feel mo talaga na yung CFU Gaming, they want to set up on the earlier phasing, kumbaga. Kasi nga, kumuha na rin sila dito agad ng Kalean. Even the Kimi was stolen right before makakuha ng Zipyan dito si Sans. But remember, nabanggit nga ni Midnight, kung vision lang din naman at magandang layer, lalamang dito ang Onyx Indonesia. Only vision nga, kumbaga, di ba? Yeah. And remember, dito naman sa ating mga emblem builds, more on the focus mark, nandiyan naman. And more so, early item build talaga, kailangan din sumabay dito ni Sans and Savero. And that 95% discounted price could do a lot na nga lang din. Lalo kung malalagyan nila ng numbers yung KDA nila this early. Pero early game, ang ganda nung sabihin na natin formation agad dito ng CFU Gaming. Even though lumiko sila sa utility jungler for detective, pero kailangan niya kasi talaga mag-box out muna at sumabay, masustain yung sarili niya. Survival mode muna for CFU Gaming. Yan nga, and nakikita natin ngayon na para bang kinukontrol na nila no, yung magiging tempo, yung magiging early phase ng ating laro. Boxy ay umabante na rin at ibibigay na ni Kyrie yung unang pagong ng laban. Pero may plano din ata ang CFU right after nito kasi hindi nag-retry si Detective at pwede nilang puntahan yung purple buff dito ni Kyrie. Ngayon, nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. Tinamaan si Kiboy ng stun at nabigyan ng ari ni Wado ng isa. Dalawa kagad ang nahuli dito habang nandun yung Tsunami Slam at ibinigay kay Lutfi. Pero ang tanong, makakatakas ba siya? Wala. Walang malakas sa apat. At nakakuha ng tatlo doon ng CFU. It's going to be a triple kill agad this early. Plus, multiple turrets na ngayon nababawasan. Bandang taas, sabi nga natin hindi matatakot si Savero. 1-on-1, under 1-1, dadamay si Detective. Yun na, napabrilliance na rin itong si Savero. Ang tanong, makakatakas ba siya? Available pa naman yung flicker, pero nabigyan na rin ng mga miyembro ng CFU Gaming. Ramdam mo yung paghahanda no? We saw the light kasi nag-brightening na siya doon eh. So medyo maliwanag ang ilaw. Huwag ka munang sumama sa maliwanag, Savero. Pero for CFU Gaming, yun naman yung biko nila, yun naman yung hope nila na somehow, hindi ma-shutdown ng maaga nga dito si Sing on this 1-1. More so, si Detective, continuously lang siya na more on the tankiness, ini-tankiness na mag-zone, mag-add ng additional damage and penetration dito sa Onyx Indonesia. At by the way, 3 minutes in the game, maganda agad yung established lead dito na CFU Gaming with a stunning 2.4k gold lead. And it says a lot kasi napupuro nila yung isang team na ang pinaka-persona is early, sila yung namumuno. Yun nga ang problema doon. Pero nahuli ka agad si Kyrie, hindi ata makakatakas. Nakuha na second death para dito kay Sky King. Ngayon flicker, inagamit na rin ni Kiboy. Habol pa ata si Detective, sabi niya hindi. Okay, focus muna tayo. Kunin natin yung purple buff. At unti-unting nauubusan ng resources ang Onyx. Yeah, mayroon ding retry dito sa Detective. So, totally magiging deny ito para sa Onyx Indonesia. We mentioned the bottom side earlier din na for me, hindi rin masyado natututukan dito ng Onyx Indonesia. Pero okay lang. Kasi nga, katulad sinabi natin, they just need time. At ngayon, yung time na nga ba na makakabawi sila? Pumuro kay Boxy. Naku, ito ata yun. Nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. Naku na kagad ng pambawing kill ang Onyx ID. At least kahit papalo, pumatay sunog doon sa ginagawang streak na in terms of kills ng CFU Gaming. Ngayon sabi ni Wado po kaya tayo ng isa. Nagamit na rin yung Rat. At ngayon nakalipad pakagad itong si Sing. Mabuti na lamang ay naka-atras itong si Savero. Pero hindi ata makakataas si Sans. Ngayon na nga yung reinforcement. Savero at si Kyrie abante. Pero kailangan umatras at kunin yung orange bomb. Buti na lang ay nakapag-darkening itong si Savero. Grabe yung aggression na ipinapamalas ng CFU. Grabe ngayon, nandilim naman yung paningin ni Savero. Kasi nga kailangan niya kahit papano na magkaroon ng discipline when it comes to enhancing kung ano ba yung pipiliin niya. Is it Order Brilliance o yung darkening niya? Kasi sa ngayon, very evident for Onyx Indonesia, struggling sila to get
a proper pick-off. Kasi katulad nga sinabi natin, yung badang medyo napangangangap kahit yung panel natin kung bakit nga ba. Kasi hindi masyado na-highlight yung features na gusto mo for Kiboy. Na alam naman natin, good setter, pero hindi inaalaw sa ngayon ng sitwasyon nila. At ang sitwasyon ngayon is solely focus din kay Sing na lagi nilang binibigyan ng magandang lane, nakakapag-clear, bandang bottom side, mukhang hindi papayag ang Onyx Indonesia na ibigay agad to. Alam mo, nag-worry ako dito sa lineup ng Onyx ID, no? Kapag ka kasi naka-marksman or assassin ka na jungle, gusto mo na early kagad ay makukuha mo. Unfortunately, hindi ito You're right. napunta dun sa poder ng Onyx ID. And ang problema, CFU Gaming may 1-1 pa sila na by the way, wala pa man kills na nakukuha yan, pero tuloy-tuloy ang pagkuha at pag-abante nito in terms of gold at saka dun sa mga items na meron siya. Totoo nga kaya na may curse. Diba? It's a Cambodian direct sa Ugen versus Onyx Indonesia. Tulad nga natin si Sans, sobrang nararamdaman natin emotion nung kinukwento niya na ngayon naging run nila previously, di ba? At ngayon, sa pagbabalik nga nila, sinasabi nila, another powerful form of Onyx Indonesia. Pero na-checkmate sila, time and time again ngayon ng CFU Gaming. Maaga pa naman, 4.2k gold lead. Pwedeng mabawi ito around 2 to 3 clashes for Onyx Indonesia. Pero hindi nga sila makapag-clash kasi yung specific crowd control na meron sila requires din na somehow si Kiboy bumabad sa frontline, pero hindi nga pwede yon kasi mabilis makatakas yung mga target sila. Ayun na, pinasok agad habang yung sabihin nagamit. Si Ludwig ay bumalik pa nga! Pero sa Vero ay nakuha ng kilabang si Obi naman nakabawi din. Crossbow sa from Sing. Namatay agad din si Kiboy. Ngayon si Sabero ata maginig sa target. Wala lang siyang brilliance. At ngayon ang CFU Gaming. Grabe yung pinapamalas. Multiple numbers, 3 kills plus the turtle. Sweep po yung objective na nakuha dito ng CFU Gaming na kung saan babalikan natin sa ating STC replay na i-require talaga si Kiboy na bumabad, pero sa pagbabad niya mag-e-enjoy si Sing. And now stocks for the crossbow tank plus OP from the back. Muntik man siyang maabot, pero kailangan niya lang naman habang umatras tumitira pa rin yan. So continuous ang damage, continuous ang pressure, plus ngayon yung pressure sa wave ay hawak na rin ng CFU Gaming. Hindi na biro ito, lalo na nabanggit mo to kanina, no? Itong nabanggit natin to kanina, yung triple marksman setup from CFU Gaming. Remember kapag nag-ultimate itong si Wadu or itong Edit, nagiging marksman to, nagiging long range to. So pag pinag-usapan natin, pagbabasag ng tore, pagpipil ng mga heroes sa frontline, mabilis lang yan para sa CFU Gaming. At yun, yung medyo nahihirapan ng Onyx ID dito. Okay, conceal play, habol, technique sa likod! Okay, nahuli ba? Ngayon ay nakuha na rin kagad si Ludwig. Grabe naman, inikot-ikot pa sa ere. At ngayon ay may pamatay sunog na ginagawa doon si Kyrie sa may bandang itaas. Pero hindi ata nila mapipigilan na ginagawa dito ng CFU Gaming na pagbasag. Torres sa gitna ay nakuha. Si Sans ay lumalayo na rin dahil ang baba ng kanyang buhay. Kailangan umuwi ni Kyrie. At wala pa rin kasagutan na nakikita ang Onyx against CFU. Okay, medyo na-disrupt yung plan A for Onyx ID. Imbis sa plan B, medyo dumidiretso sila ng mga plan H. Kasi kailangan muna nilang pahapyawan na makaroon ng spasyo si Kyrie. Kasi yung plan B nila magkaroon ng numbers. Dahil hindi nangyayari yun, ibang blueprint muna yung nilalabas sa lock. So Kyrie, kailangan natin mag-improvise. Kaso sa pag-improvise nila, yung CFU Gaming, tuloy-tuloy pa rin dahil alam nila nagkakagulo at ngayon gulo-gulo na rin. Ayan Andun si na, Nanslam. natuluyan na kagad si Sabero. Ngayon si Ludwig ay pumasok din. At ito ata ang pagbawi ng Onyx ID pero namaalam kagad. Dalawang miyembro mula sa CFU. Magiging tatlo. 9.2k kagad. Instant para dito sa CFU. And Lord is up for grabs. Pero sabi ni Detective, kunin ko kaya muna itong purple. Hindi, pupunta na sila si Lord. Mamadalihan na nila to. Grabe no, and ang ganda ng pagdi-divide dito. Nung pagta-task out nila dito for CFU Gaming, habang nasa gitna sila, di makapalag agad sila Kyrie, may Lord pang makukuha. They could also deny the purple buff by the way. So all in all, maganda at maninis yung performance of CFU Gaming. Grabe, no? Talagang nakikita natin yung paghahanda. No? Nagbubunga ang paghahanda ng CFU Gaming. Pero nabanggit mo to kanina, no? Yung sumpa na tuloy-tuloy na dumadaloy sa kaibuturan ng Onyx Indonesia ngayon ay kakatok na no sa kanilang base. Yung gitna ay dadaanan ng Lord at binabalansin na ng CFU ang kanilang mga lanes. Imbis na ang Onyx Indonesia ang rejuvenated kasi sila may whitening. Mas rejuvenated version to ng CFU Gaming. Somehow restored onto a new version of themselves. At ngayon, very fresh, Lord, bandang gitna atake.
Okay. 5 on 5 defense versus offensa ng CFU. Ay, huli agad si Lutfi na maalam kagad para dito kay OP. Ngayon, yung Lord ay buhay pa rin. Kyrie, nakabawi din naman isa pero baba na kanyang buhay. Kailangan niyo matras. Si Sing dito, magta-transition sa may bottom. Kalahati rin ang buhay ni Sing. Si Kiboy, pinipilit din lang depensahan. Successful ang plano nila. Pero meron pang next round ng minion sa may bandang gitna. Isa pa. Hindi na i-go-goal dito ng CFU Gaming. Didisiplina na sila. Kasi alam nila na lamado na sila rito eh. At kailangan nila magantay. Mababa pa naman dead timers for Lutfi. Pero inaantay pa rin natin yung perfect opportunity. Pumasok agad dito ang order fill yan sa activated. And as we mentioned, struggling ang Onyx Indonesia na mag-lockdown ng CFU Gaming. Yun yung medyo kinakapos. Oo. Dahil ulitin nga natin na itong sabi nating Kiboy with the Badang ang pinaka-idea nga yung mangkulong. Kaso nga lang, sino ikukulong mo dito? Multiple escapes kahit di naka-purify yan. Oo nga Just eh. imagine even the Sing or yung 1-1 ni Sing dito, may init-purify siya, may pang sarili na siya agad na survival. Oo, tsaka lahat yan tumatalon eh. Lahat yan may dash kung titignan mo eh, Dahil- di ba? oo nga. At napakahirap magkulong or i-seal mo yung kalaban. No? And kailangan talaga ng proper timing yan. Pero ngayon kung titingnan natin in terms of the item, At kinakaya naman ni Saber dito na humabol. Pero Yeah. bitin pa rin talaga habang si Boxy, Op. nagabon ng pagkakataon, nagamit niya rin man yung musik, natin yung buhay. Traction Nagamit ng gagawin. Traction Balls! At godlike na kaagad si OP dito, pamamaalam ang Sky King. Si Kiboy ay tumumba na rin. Wipeout para sa CFU Gaming. At tuloy-tuloy pa rin ang sumpa sa game number 1.